Napakaraming mga project ng tao ang pinaghihirapan, pinagpapaguran, marami tayong investment ng time, effort, even money. Pero madalas, hindi naman nagbibigay ng very, very beautiful returns. Because without love, nothing becomes meaningful for long. At yan po ang ating topic ngayon, lovelessness equals nothingness. Pag loveless ka, baliwala ang lahat ng mga ginagawa mo. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos ng pag-ibig. Kayo ay umiibig at nagmamahal sa amin. Patuloy niyo po kami ngayong bigyan ng blessing. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, palakasin niyo mga kahinaan namin, at bigyan niyo, Lord, kami ng kapasidad na magtuon ng pansin sa inyo. Enable us to focus our eyes on you so we may hear a very special and personal message. Each one of us may be enriched by your word. Turuan niyo kami, Lord, na mag-focus. Palakasin niyo aming katawan, patalinuhin niyo kami. Alisin niyo mga bagabag, suliranin, takot, mga inaalala namin. At ituro mo lang sa amin, Panginoon, ngayon na kami ay magdiwang sa iyong kabutihan at tanggapin ang mga pagtuturo niyo. Ituwid niyo ang liko, paliwanagin ang magulo, at nawa, Panginoon, turuan niyo kami na maging tulad ng iyong anak na si Jesus. Be our speaker, speak through your servant. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we ask you. Lovelessness means nothingness. 1 Corinthians 13, 1-3. Ang 1 Corinthians 13 po isa sa mga pinaka-popular na chapter sa buong New Testament. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Pinag-uusapan po dito yung matatawag natin na the good way. Puro magagandang bagay ang binanggit dito, importante, at karapat-dapat lang na gustuhin ng tao na magkaroon. Ang background ng 1 Corinthians 13, sa church po sa Corinth ay masyadong maraming gulo. There was a grave conflict with one another, and there was a lot of competition with each other. Pinaglalaban-laban ng mga miyembro yung iba't ibang spiritual gifts ng iba't ibang mga miyembro din doon, kaya nagpapaligsahan, nagpapagalingan, samantalang ang pinag-aaway-away nila ay puro magaganda at mahuhusay na bagay. They were pitting one spiritual gift and giftedness and ministry against others. These good ways included speaking in tongues. Isa yan sa mga pinag-usapan, the gift of speaking in tongues, the gift of prophecy, pagtuturo, pangangaral. Faith is also a wonderful gift that was mentioned, charity or kindness or giving, and even self-sacrifice. Pero ang sinabi dyan, baliwala ang lahat ng ito kung hindi ginagawa sa pag-ibig, sa paraang maibigin, at para sa pag-ibig. What was the problem with the good way? The problem, at least, in the context of the Corinthians, was lovelessness. It was being done without love. So meron dyan ng mga nagsasalita, magaling magsalita, pero walang love. Meron talaga mahilig magsakripisyo. Talagang maraming ibinibigay, pero wala pa rin pag-ibig o hindi maibigin. Maraming mga paglilingkod sa body of Christ, pero hindi mo maramdaman yung pagmamahal. Sabi ng 1 Corinthians 13, without love, speech is meaningless. Giftedness in tongues will just be sound, not music. 1 Corinthians 13:1, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Kahit pa daw mga salita ng tao o mga anghel ang inyong wikain, kung walang pag-ibig, para lang kayong maingay na instrumento na walang katuturan. Because godly speech loves, corrects, and godly speech instructs, encourages, soothes. Yun ang ginagawa ng mga salita ng maka-Diyos at salitang galing sa Diyos. Nagtuturo, nagpapalakas ng loob, nagpapagaling ng sakit, nagpapadali ng mahirap, nagpapagaan ng loob, nagpapaluwag ng dibdib. Godly speech heals, enriches, and uplifts.
Pag ang nagsasalita ay galing sa Diyos, ang sinasabi maka-Diyos, dapat nakakapagpagaling ng mga sugat. Nagpapayaman ng pagkatao at damdamin at nagpapataas ng antas ng pagkatao at pagiging maka-Diyos. Yun daw ang saysay ng pagsasalita, ng giftedness in speech. Now, of course, the original context of this giftedness is to be able to speak in languages unknown to other people, languages you never learned through a school or through a normal process, but nevertheless you can speak it. It's a gift of tongues, a gift of speaking in tongues. But this giftedness in language might as well be stretched to being able to pronounce well, to say things well, to being very accurate or articulate. Magaling ka magsalita o marami kang languages na alam. Pero ang sinasabi dito, what's the use of grammar or good grammar? What's the use of good diction? Kung magaling ka talaga mag-pronounce dyan. Good pronunciation and an expansive vocabulary. What's the use of good voice modulation? In fact, what's the use of good speech if there's no love? Ang daming nagpapagod may mga training kung paano magsalita ng American accent, paano magsalita ng British accent, paano magsalita ng ganitong language, paano magkaroon ng ganong pronunciation, ganong boses. Pero kahit ano pang galing ang abutin ng iyong skill sa pagbibitaw ng salita, sa tunog mo, pero kung hindi maibigin ang iyong mensahe, hindi maibigin ang paraan ng pagsasalita mo, sabi sa Bible, wala ka na pala. What's the use of good diction or good language if the message is unloving? Ang ganda nga ng pronunciation mo, pero sabi mo, I hate you. Ano ngayon? Natuwa ba yung nakarinig nun? Kahit mali-mali yung pronunciation mo, pero I love you yung sinabi mo, ikakatuwa nung nakarinig. What's the point? If the message is unkind and it is hurting, very especially if your message is cruel. At marami sa magagaling mag-speak, magaling mag-pronounce, pag nagsalita, may naiiwang sugat sa kapwa. May naiiwang hapdi, may naiiwang kirot. Kasi maganda lang ang tunog, maganda lang ang grammar, pero ang mensahe, hindi loving, hindi mapagmahal. Kaya sabi, it's pointless. Without love, prophecy is meaningless. The prophecy or the capacity to teach, to expound God's word, to even look into the future. 1 Corinthians 13:2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Ang galing-galing mo, nag-aral ka ng kutakot-takot na theology, pero pagka umandar ka na magturo, very unloving. Ang nagiging bunga ng preaching mo, yung mga naturuan, nasaktan. Puro nasaktan lang. Kung minsan naman dapat talaga tayong masaktan, pero hindi naman laging masaktan na lang. O kaya yung tinuruan mo, naging mayabang, naging marunong, nananakita siya ng kapwa sa husay at sa runong ng pagkakaturo mo sa kanya, ang naging bunga, nakakapanakit siya sa halip na nakakapagpagaling ng kapwa. Preaching and teaching should be and is about love. Because the ministry of preaching and teaching comes from God, and God is God of love. Therefore, preaching and teaching must be characterized by love. Philippians 1:9, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Kailangan lumalim, tumaas, lumago ang pag-ibig. Habang rumurunong, dapat nagiging mas mapagmahal. At walang kahulugan ang magaling na turo, ang ending hindi naman naging loving yung tinuruan, o yung tinuruan hindi nakatanggap ng love. Because teaching is and should be in love and should be for love. What are you doing it for? For love. Why are you in the ministry? For love. Why are you in the church? For love. Why are you doing what you're doing? Dapat for love. Kaya sabi sa Corinthians, pag tinanggal mo yung love sa equation, malilito ka, maliligaw ka, mawawala ng kahulugan ang lahat ng bagay. What's the use of teaching if the hearer is and the hearer remains unloved? And very worse, unloving. Hindi siya nakatanggap ng pagmamahal at hindi rin siya naturoang magbigay nito. What's the use of preaching and teaching if the hearer is made to hate people or others?
if they are made to hate their brothers and teachers in the Lord that have different beliefs or scholarship. At ito ang malungkot na katotohanan sa nangyayari sa masyadong religious, nawawala ng pag-ibig sa kapwa at nawawala ng pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ang natitira, ang lumulutang ay pamimintas, pagko-compare, paninira, hindi pag-ibig. Sabi ng 1 Corinthians, what's the point? Ba't ka pa nagsayang ng pagod? The common notion of people is that I know, therefore I am something. May alam ako, marunong ako, kung ganon, somebody ako. Pero sabi ng 1 Corinthians 13:2, even if you knew, but if you have no love, you are nothing. Graduate ka, wala kang love, bali wala. Pumasa ka sa board, sa bar, kung ano na exam, hindi ka loving, bali wala. Kasi anin mo talaga yon. Magiging para lang sa'yo, para lang sa sarili mo, bali wala. Kahit sa religious circles, binibigyan sobra ng importansya ng marami. Doctrine, pinagdidiin-diin na nila yan. Doctrine, teaching. And sometimes it causes people and gives a license to the religious to be self-righteous and judgmental, to be separatists and unloving. Yun ang naging bunga ng karunungan. Nagiging kahambugan. Ang sinasabi ng 1 Corinthians 13, love. Dapat love lang talaga. Love ang pinakamahalaga. To go on, without love, faith is nothing. Isipin nyo, marami nang pinapawalang halaga, pati faith. Samantalang faith moves mountains, faith is everything. Pero sabi ng 1 Corinthians 13:2, if I have faith, a faith that can move mountains, but have not love, still, I am nothing. And the logic is, what will you use faith for? If your faith can move mountains, what will you move mountains for if it's not for love? Magiging makasarili lang yun, magiging para lang sa sarili. Without love, charity, or giving to the needy, or love is pointless. Love for the needy. 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor, but have not love, I gain nothing. So kahit ka pala charitable, palabigay, pero hindi nanggagaling sa puso yung pag-ibig, wala pa rin ba kwenta sa Diyos yun. Without love, many things become meaningless. Giving without love gains nothing for the giver. Pag nagbibigay tayo at hindi sa pag-ibig o hindi maibigin, baliwala. For instance, giving for show. Kaya maraming mga politicians bigay ng bigay sa mahihirap, naaawa, nagbibigay ng mga kung ano-ano, nililitratuhan, hindi rin naman natatouch yung mahirap. So, binobola lang naman tayo niyan. So dahil kunwari, mahal tayo, kunwari naman, iboboto natin siya. Wala rin, because it's only for show. Not all, ha? Pero alam ng mga taong, for show lang yan. Lahat ng batang uhugin, inahalikan mo pag eleksyon. Pagkatapos pagka naupo ka na sa pwesto, lahat ng tao sa kalye, hinahawi ng mga wang-wang-wang-wang mo. Yun ba yung love? Alam ng mga tao, fake yun. It will not gain anything. Giving, mechanically, for instance, out of duty. At dito, gusto kong pansinin natin, marami sa atin, hindi napapansin na apektuhan tayo nito. Nagbibigay ka dahil nanay ka, tatay ka, parang may duty ka na magpaaral, magbigay ng pang-enroll, baon, pero hindi na loving yung pagbibigay mo. Nagbigay ka pa, pero konti lang appreciation nung tumatanggap. Ate ka, kuya ka, may pinapaaral ka, may binibigyan ka ng sustento, pero hinahagis mo sa mukha niya, inis pa ang nakatanim sa puso noon. Nakangiti lang sa'yo habang binibigyan mo, pero sabi niya, balang araw, babangon ako, tuturugin kita. Gaganti rin sa'yo, luluhod ang mga tala. Kasi, hindi loving eh. Kaya ang lesson mga kapatid, nagbibigay na rin lang kayo, dagdagan nyo na ng talagang pagmamahal. O kaya, kung nagmamahal talaga kayo, ipakita nyo. Kasi nagmamahal kayo, pero nagbibigay kayo, pero ayaw nyo ipahalata yung pagmamahal nyo, ayaw nyo express, hindi pa rin ganun ang reading nung tumatanggap. Tinatanggap lang kasi kailangan, wala siyang choice. Pero wala pa rin isusukli sa inyong pag-ibig. Giving for show, giving mechanically, and giving unwillingly, all gain nothing. Kaya pati sa ating mga donations, sa ating mga tithes, offerings, anong sabi sa Bible? Give cheerfully, not grudgingly. Kasi binabaliwala din ng Diyos, binigay mo pa, masama loob mo. Kailangan buong puso,
masaya ang pagbibigay. Nagbibigay ka nga ng masarap na ulam pero nakasimangot ka, baliwala. Niregaluhan mo nga ng magandang damit pero ang pag-aabot mo naman, hindi matsaya, hindi matamis, nababawasan yung halaga. Proverbs 25:24, better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Nakita nyo, pag wala yung pag-ibig, kahit nasa alam na lang tumirang sulok-sulok, mabuti pa. Kaysa nandun ka nga sa kwarto, ang ganda-ganda ng kama, pero ang kasama mo, kaaway mo, baliwala. Napapansin nyo ba kung paano nababaliwala ang masarap na pagkain pagka hindi maganda yung kwentuhan? Pagka hindi maganda yung biruan o samahan o usapan sa hapagkainan? Kung paano nababaliwala ang isang mahalagang bakasyon o pasyal o picnic kung yung mga magkasama ay hindi magkasundo, hindi sila sweet? Sayang. Ang dami-daming perang nasasayang sa mga nagbabakasyon, nagpapasyal, nagpipiknik, tapos hindi nagpapansinan o kaya mag-aaway palalo. Sayang. Maraming nasasayang na pagod pag hindi sinamahan ng pag-ibig. Ngayon, ang mga tao nung araw mahilig mag-self-sacrifice. May mga tumatalon pa sa apoy bilang alay na buhay kung kanino mang sinasamba. Pero sabi sa 1 Corinthians, even self-sacrifice, even bodily deprivation gains nothing. At yung pinaka-extreme, sabi sa 1 Corinthians 13:3, if I surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Kahit pa ako tumalon sa apoy, kahit ko pahiwain ang balat ko, hampasin ang likod ko, hindi ako kumain, ibigay ko yung pagkain ko sa'yo, pero kung hindi maibigin ang pagdadala ko nun, wala ring kwenta. Sacrifice without love bears no fruit. Kaya marami pong nagbibigay, nagpapaaral, nagsusustento, sumusuporta, wala rin silang inaanim pagmamahal. Kasi habang binibigay nila yung mga bagay na yon, hindi naman mapagmahal ang pamamaraan nila. Akala nyo ba sapat na nagbigay kayo ng pera, pero kung hindi naman maganda ang pag-aabot, baliwala rin doon sa tumanggap. Tinatanggap lang kasi kailangan. Pero pagdating ng araw, huwag mong asahan na mayroon din siyang pag-ibig sa'yo. Kaya kung ginagawa na rin lang, gawin na sa mapagmahal na paraan. Nagluluto ka, gandahan mo ang pagsasandok, hindi yung parang hinahampas-hampas mo. Ari mukha nung asawa mo yung sinasampas-hampas mo na ganun. Nagkakanda, tapon-tapon tuloy niluluto mo, dabog-dabog dito. Baliwala. Namamalansya ka, tapos kung ipaghampasan mo yung plancha, naiinis yung may-ari ng damit na pinaplansya mo. It's a waste of effort. Nagbibigay pero pagalit, padabog, hindi loving. Kulang, sayang. Sayang din. Ganon din yung magsaserve ka na rin lang sa church, hindi ka pa loving. A-attend ka ng rehearsal, nakasimangot ka. Pupunta ka sa practice, hindi ka cheerful. Ikaw ay pinoproblema dahil mabigat ang loob mo, mabigat ang paa mo. Sasama ka nga sa paghahanda, yung pamilya nyo may gagawin, makikitulong ka nga, pero naninimangot ka doon, ayaw mong kumibo. Sayang yung presence mo. Nandun ka na rin lang, ba't hindi mo nalang gawing ngiti? Hindi mo nalang gawing sweet? Hindi mo gawing nice? Nakakainisan ka patuloy habang naglilingkod ka pa nga. It's very ironic. If we take a look again at 1 Corinthians, we can see the usual handicap of the gifted. Sino yung mga binabagit natin gifted dito? The speakers, the prophets, the knowledgeable, the faithful, the givers, those who sacrifice themselves. 1 Corinthians 13:9-12. Ito daw ang problema sa mga gifted people na ito. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. So sabi, konti lang naman ang alam natin eh. Kung nagtuturo man tayo, konti lang alam natin. Hindi natin maituro talaga lahat at buo. Ngayon, ang problema dyan, pag dumating na yung perfect, baliwala ka na. Kung dumating na yung Diyos, hindi na kailangan ng ministry mo. O kaya, nagtuturo ka, pero rumunong na yung tinuturuan mo, hindi ka na niya kailangan, kakalimutan ka na niya. Pero kung sa pagtuturo mo, hindi lang yung knowledge o information ang na-impart mo, kundi love na ipadama mo, kahit naging mas marunong pa siya sa'yo later, mahal ka pa rin niya. Babalikan ka pa rin. Kasi mahal ka eh. Iba yung I love you because I need you, at iba yung I need you because I love you. Kung minsan na lilibang tayo, gusto natin, we are loved because we are needed. What happens if you are not needed anymore? Goodbye. But if you are needed because you are loved, lagi kang uso. Hindi ka mawawala. Sa listahan ng mga tao, lagi kang nasa puso nila. When the perfect comes, only love remains.
all others will go away. Verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Mga sinasabi dito, ang lahat nakakalakhan, nalalampasan. We outgrow nearly everything. But can you outgrow love? Kaya sabi, kung gusto nyo na hindi kayo malampasan, hindi kayo ma-outgrow, hindi kayo mawala sa uso, be loving. Verse 12, now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, and I shall know fully, even as I have been fully understood. Ang alam daw ng tao, para lang naaaninag niya sa salamin. Yung salamin ng araw, mga copper plates na pinapakintab lang. Kaya nagre-reflect pero hindi masyadong clear. Hindi yung katulad ng salamin ngayon. Meron pang pati skin pores mo kita. Ibang mirror ang pinag-uusapan noon. Sabi, malabo lang ang nakikita natin. Pag dumunong tayo, lalong baliwala na yung mirror na yon. So, marami tayong na-outgrow. Nagiging irrelevant ang mga tao. Skills nila nagiging irrelevant. Lalo kung may bagong technology. But love will always be relevant. Sasabi, matuto kayo. Yes, mahalaga yung mga gifts. Mahalaga yung mga skills. It's good to be needed. But it's better to be loved. Kung minsan nga, hindi na ikaw yung kailangan, pero tinutulungan ka pa rin. Kasi mahal ka eh. Kaya ang goal dapat ng tao yung maging pagmahal. At siya'y mamahal din. Hindi makatakutan, hindi hangaan, hindi hangarin. Kasi kahit hinahangad ka, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, hangad na hangad sa'yo. Usually, pag nakuha ka na, baliwala ka na rin eh. Pero kung mahal ka, kahit ka pa nasalanta ng iba, nagkagiba-giba ka dyan, minamahal ka pa rin. Kasi mahal ka. Sabi ng Corinthians, huwag kayong magsayang ng panahon at buhay. Lahat ng ginagawa nyo, do it in love, do it with love. It will always have permanent fruits. Why? The gifted people, they know and they prophesy only in part. They will become irrelevant. They will disappear when the perfect comes. Gifted people can be childlike and childish sa kanilang mga pamamaraan. Or their gifts and ministrations could be like toys for children. Children will grow and outgrow the toys. When you're good at knowledge and skills and ministries, it is good to be better in love. Bakit daw? 1 Corinthians 13, 8 to 13. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So the handicap of the gifted, they see only a poor reflection of God, and they see only a part of truth. So magiging baliwala yun pag dumami na ang alam nung tinuturuan nila. The power of love makes all the difference. Love makes all the difference. Kaya sabi sa Proverbs 15:17, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Yung vegetables ng araw associated with the diet of the poor. At yung mga karne, mga matatabang mga baka at mga kambing at kung ano-ano pa na iniihaw, nililitsyon, associated with the diet of the rich. Ang sinasabi dito, mabuti na kumakain tayo ng pagkain ng mahirap, pero masaya tayo. Pero kumakain tayo ng pagkain ng mayaman, pero nag-iinisan at nagkakagalit naman tayo. Kung kumakain ka na ng pagkain ng mayaman at nagmamahalan pa kayo, yun ang doble blessing. Hindi naman masama yung fattened calf. Sinasabi lang na mas mahalaga kung anong namamagitan doon sa mga nagsasalo-salo kesa kung ano ang pinagsasalo-saluhan. Binibigyan natin dapat ng halaga yung ating pakikipagkapwa, yung relasyon natin doon sa mga nakakasama natin sa mesa.
Meron naman magluluto, pagkatapos bunganga ng bunganga. Wala nang ginawa kundi magnag. Pag kumakain na yung mga kakain, ayan kayo mga batugan, hindi kayo marunong magluto, hindi kayo marunong tumulong, bla 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 bla. Naging bayani nga siya, natalsikan pa ng mantika, nabanlian, nadagan na ng kalan, nasunog ang buhok, nawala ng kilay, pero inis pa rin ang kanyang mga kasama. Kasi walang love. Pero pwede ka ba magluto at magpakahirap ng walang love? Sigurado meron. So, saan tayo nagkukulang? Sa pagpapakita. Sa pagpaparamdam na nagmamahal tayo. Sasabihin nyo, understood na yun. Hindi. Pag nag-interview kayo ng maraming tao, young person, young adult or adult, napakarami ang reklamo sa buhay, hindi nila naramdaman na minahal sila nung maliliit pa sila. Marami yun. Mas konti yung, ay, ang saya-saya ng childhood ko, talagang umaapaw kami sa pag-ibig. Karamihan ng reklamo, there was not enough love. Pag narinig ng mga magulang, ang mga magulang sasabog ang luha, yung mga anak ko, ganyan pa ang sinasabi. Nagpakahirap na nga kami, nag-Saudi kami, nagganito, nagganyan. Nagtrabaho, lagi kaming pagod. Tapos, ang akala pa rin nila, hindi namin sila mahal. Kasi yung bata, ang ina-associate niya yung pagmamahal, availability mo Pagtanda lang niya marirealize na ang pagmamahal pala kuminsan is expressed in absence because you sacrifice for the sake of the children. But will that be understood by children? Kaya dapat ipadama, ipakita. Mga mag-asawa na nagmamahalan, pero kung hindi pa naghihingalo o malamig na bangkay, hindi pa masabing I love you o mahal kita. Para naman kung sinong mga poon na hindi na makapagsabi ng I love you. Mabuti nga ngayon, many husbands have learned to say this more often. Nung araw, ang mga tatay para mga poon na nasa dambana, hindi makakapagsabi ng I love you sa asawa, lalo sa anak. Para bang napakalaking krimen, pero napakadali magmura. So, pinag-aaral mo man si anak, ibinibili mo ng pang-repair yung bubong para huwag siyang maulanan, hindi niya alam na mahal mo siya hanggang hindi mo talaga ipinaparamdam. Hindi yan understood. Kahit sa mga magkakaibigan, magkasintahan, usually lugi yung isa, dahil siya na lang ang nagmamahal, siya na lang nag-e-express, siya na lang ang nagpapahiwatig, siya na lang ang paramdam ng paramdam. Siya pa ang nagpapadala ng load para lang siya matextan. Yung isa naman, baliwala lang. Tahimik lang yung buhay niya, unfair. Pero sabi niya, hindi, mahal naman kita Kailan mo sasabihin pag wala na? Kasi nauubos na. Nauubos din kasi yung pag-ibig pag hindi mo dinidilig. Pagka hindi mo inaalagaan, nauubos siya. So kailangan, hindi lang tayo may skill, may talent, may paglilingkod, may pagtitiis, may sakripisyo. Kailangan malinaw na nagmamahal tayo. Love never fails, sabi sa Corinthians. In fact, Proverbs 10:12 says, love covers over all wrongs. Pag mapagmahal ang tao, napapatawad mo rin yung mga mali niya. At ikaw na nagmamahal, pinapatawad mo yung mali ng minamahal mo. Patawaran. Maraming pagpapatawad pag maraming pagmamahal. Importante, dinedevelop yan. At sabi ni Paul, the power of love is above the much coveted spiritual gifts mentioned in 1 Corinthians. Kung isa ang galing mag-speak, yung isa ang galing magturo, yung isa talaga namang maraming sinasabi sa speaking in tongues, yung isa ang galing sa charity, sobrang mag-donate, sobrang magsakripisyo yung iba, talagang pagod na, hirap na, naglilingkod pa. Pero sabi, talo sila lahat ng mapagmahal. Kung may gift ka na ganon, mapagmahal ka pa, yun ang talagang bonus. Mapagmahal naman tayo mga tao Pwede ba tayo hindi mapagmahal? May mga mahal tayo, may mga mahal nga tayo, sikreto pa, minamahal natin kahit sikreto Hindi natin masabi-sabi. No? Dinadaan-daan mo na lang sa pagbigay-bigay ng mga sandwich dyan. Hindi mo masabi, minamahal mo. So wala tayong problema, mapagmahal tayo. Ang tanong, are you coming across na ipapadama mo ba? Malinaw ba doon sa minamahal mo na mahal mo siya? It is people we love that we empower. And it is people we love who also have power over us. So to love is to empower. Maraming mga tao, dahil hindi sila nakatanggap o hindi nila malinaw na natanggap ang pag-ibig, hindi tuloy sila powerful. Weak ang mga personalities.
Yung iba nagiging defensive, nagiging overly powerful on the outside, pero defense lang pala yun, defense mechanism. Actually, they look like roaring lions, but inside they are scared rabbits. Because love has not given them balance. The truly powerful are those who are loved. Sino ang magsusurvive ng maraming malulungkot na araw? Yung tumanggap ng maraming pag-ibig. Sino ang magsusurvive ng maraming hirap? Yung inibig at minahal. Anong relasyon ang magtatagal? Titibay kahit anong hirap ang danasin, yung relasyon na dinidilig ng pag-ibig. Lalo sa mag-asawa, mag-ina, mag-ama, magkaibigan, yung nagmamahalan talaga, yan ang makakalampas sa maraming pagsubok. So be lovable. Makinig tayo mga kapatid sa inirereklamo ng kapwa natin laban sa atin. Hindi sapat na makapagbigay tayo ng magandang katwiran kung bakit tayo masungit. Hindi sapat na magbigay tayo ng magandang dahilan kung bakit tayo kuripot, kung bakit tayo hindi palangiti. Hindi sapat na na-explain natin eloquently kung bakit hindi tayo umaattend ng mga family events, reunions, mga libing, mga patay, lamay. Hindi sapat kahit gaano mo kagandang magpaliwanag kung hindi nadama na nagmahal ka. So it's important to be very lovable and to be loving at the same time. Because real love and real power is in love and in loving. Very importantly, especially that we are people of God, love. And more than being admirable, more than being desirable, be lovable. Kung minsan magtataka ka, ang gandang babae, ang gandang lalaki, iniwan pa rin ng asawa. Hindi naman nadadaan sa ganda yan kasi ang ganda sa simula lang. Hindi niyan kaya mag-sustain ng relasyon. Kailangan magandang kalooban, maganda ang puso. Yun ang nagtatagal. Because love remains. And it is only love that remains. If you do not love, you are nothing. Kahit ka maraming pera, kahit ka maganda, kahit ka matalino, marami kang award, if you do not love, the Bible says, you are nothing and you gain nothing. Ang tanong at hamon mga kapatid, gaano karaming oras, talino, hirap, pera, ang sinasayang natin dahil ginugugol natin pero walang malinaw na kakambal na pagmamahal. Sayang. If you love, show it. Make it felt. Ipadama. Kung makikinig kayo sa maraming counseling, lalong-lalo sa couples, ang daming other half, they feel underloved or unloved. Pakiramdam nila, hindi sila appreciated, hindi sila minamahal. Pag tinanong mo naman yung kabiyak, sabi, hindi, mahal na mahal ko po. Ba't ang reklamo, hindi mo daw mahal? So, hindi mo na ipapadama. Pag din kayo nag-survey ng maraming mga kabataan ngayon, yan din ang hinaing nila. They don't feel loved enough by their parents. And interestingly, parents also feel that they are not loved enough by their children. So anong problema natin? Yung pagpapahayag, yung pagpapadama. Kailangan yun ang ating pagsikapang mabuti. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri sa inyo. Salamat na lang merong pag-ibig. We thank you, Lord, that you have created us out of your love and you have created us to be loving creatures. Ready to love, wanting to be loved. Ang ituro mo sa amin, Lord, kung paano mas magiging mahusay kami magpahayag nito. Na hindi dito dinadaan sa mga skills, kundi dinadaan sa puso talaga. Sa pananahimik namin sa harapan nyo, ipakita nyo kung meron kaming pagkukulang ng pagpapahayag ng pag-ibig. O kaya talagang kulang kami sa pag-ibig. Hipuin yung puso namin at matututunan namin na maging mapagmahal. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, kung meron kaming mga pagkukulang sa pagmamahal sa mga nasa paligid namin. Ituro mo rin sa amin kung may mga nagmamahal sa amin na ang pagkukulang naman namin, di namin nasusuklian, that we are not able to love back, that we just receive and not give. Teach us to have balance, especially in area of love.
Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Napakahalaga na ang mga bagay na ito ating ipamuhay. Hindi nyo kumisan alam, mahalagang tao sa buhay nyo. Lungkot na lungkot, sawang-sawa na, baka nagagalit pa dahil hindi nakakatanggap ng pag-ibig. Mag-isip-isip tayo kung tayo ba magaling sa departamentong yan. At kung may mga ipinagmamalaki tayong husay, talento, galing, nawa iuna natin yung loving tayo. Sabi sa Bible, yun ang pinakamahalaga. Mas mahalaga kaysa faith, mas mahalaga kaysa charity, mas mahalaga kaysa mga gifts at kung ano-ano pa. Let's be good at love because God is love. Let's bow before the Lord. Huwag nating madaliin, mag-isip-isip tayo kung ano ang kahulugan para sa atin ng mensahe ngayon.